Alright mga kababayan, pag-usapan po natin yung parang summary natin. I-summary natin yung nangyaring 2 linggo ng impeachment trial na ang tinalakay, of course, yung betrayal of public trust, yung culpable violation of constitution, para malaman kung fit pa ba siyang umupo o manilbihan sa gobyerno na umahawak ng mataas na posisyon, lalo na mga kababayan, si VP Sara Duterte. Dahil sa puntong grave threat, yan yung nasa Revised Penal Code 282. Ito po ay hindi criminal court, ito po yung impeachment court. Pero bago po yan mga kababayan, kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like mga kababayan. So ngayon, unang 2 linggo, kita naman natin, momentum ng prosecution. Sa kabila ng katotohanan na inatras na nila yung pagpapresenta ng ibang testigo, siguro dahil nakita nilang humahaba masyado, pero sa tingin nila, na i-lay down nila, na bigay nila ng tama at na solidify nila yung punto nila. Kasi po mga kababayan, na pinag-uusapan lang naman dyan, si BP Sara ba yung nagsalita ng mga pagbabantang narinig natin? Totoo ba? Authentic ba? Yung video na napanood, napainggan natin lahat? At karapat-dapat na ba siyang umupo sa pwesto? Mga kababayan, humawak ng posisyon sa kabila ng ganyang ugali. Kasi kung matatandaan po natin, mataas po ang pamantayan dapat. Lalo na kung mataas ang posisyon mo. Yung video na yan mga kababayan, na kahit kailan hindi dininay ng grupo nila BP Sara. Bagamat nung huling araw sinasabi nila na meron silang specific denial, pero yung katotohanan na ginamit nila mismo yung video na yon doon sa hearing mga kababayan, ipinakita nila yung parte na si Chief of Staff ni BP Sara ang nagsasalita. Ginamit nila mismo yung ebidensya na yun eh. Kung paniniwalaan nilang peke yun, hindi nila gagamitin yun. Di po ba? Yung katotohanan na ginamit nila yung ebidensya na yun, nagpapatunay na talagang nangyari yung video na yun at wala silang question doon. Ang sinasabi lang nilang walang threat na nangyari. Hindi daw threat yung mga sinabi ni BP Sara dahil yun daw ay reaction lamang ng isang babae, asawa, anak, na ginigipit, etc. Pakadelikado po nun. Ma-pressure lang pala yan. Violence ang punta niyan. Pero yung mga narinig po natin na papatayin si BBM, si First Lady at si Martin Romualdez pag namatay siya o napatay siya, na may kausap na siya at umuo sa kanya. Hindi po naman kailangan mapatunayan na may assassin o maipresenta yung assassin Ang pinag-uusapan po dito, grave threat. Halimbawa po, mga kababayan, pag hindi ka nagbayad ng utang sa akin, papatayin kita. May pagbabanta, wala. May pagbabanta. Hindi mo na kailangang hintayin na hindi siya magbayad ng utang sa'yo para masabi mong nagbanta siya. Yung moment na sinabi niya yon, pagbabanta na yon. Parang ganito, papatayin ka kapag hindi ka nagbayad ng papatayin ka kapag hindi mo ginawa ang isang bagay na gustong gawin o ipagawa sa'yo. Ngayon, hindi mo nahihintayin na mapatay ka nga bago may magsampa ng kaso para sa'yo kasi murder na po yun, hindi na po grave threat yun. So, dun sa puntong nagsalita si VP Sara at ang tanong, siya ba talaga nagsalita? Ay ba yun o hindi? Na-solidify ng prosecution mga kababayan. Yung unang testigo nila si Kalilong, isang competent witness sa cybercrime. Pinatunayan niya doon kasi may hashing na nung kumbaga DNA nung video na yon. So malalaman mo kung may nabago doon, may na-edit, kinonfirma na na okay na na talagang yun yung video totoo May mga testigo naman, sinabi naman ni Attorney Lotok, may mga investigation sila, may video silang mga pinatawag at katotohanan nga yan, yung banta kay BP Sara kaya ongoing pa rin. Kasi nga hindi naman nakikooperate sa kanila, nakadalawang subpoena na sila, abogado pa napunta pero may nakuha ba sila information? Wala naman kasing magagawa ang investigation kung walang makuhang information. Di po ba mga kababayan? Ngayon, sa pagkakataon na yung ebidensya ay malakas sa panahon ng prosecution, inatras na nila yung iba pang mga ititestigo nila. Kasi nakita nila na ilatag nila na maayos Isipin niyo po may dalawang
testigo na nagpatunay sa video ay totoo at dumaan sa talagang masusing investigasyon. At ang pinakauli nilang ilalabas na testigo si Attorney Matibag na tingin natin magduduktong magkokonekta doon sa mga statements na yon dahil siya ang direktor ng NBI. So talagang I think malakas yung sa prosecution kasi hindi wala namang denial sa grupo sa team ni BP Sara eh. Sinabi lang nila walang threat. Hindi daw pagbabanta yun. Ngayon, kung tatanggapin natin yung argumentong yun, napakadelikado nun. Baka lahat ng tao ngayon magsalita ng mga kung ano-ano at sabihin nyo hindi pagbabanta. Yung merong nagbanta kay Presidente Duterte nun, hinuli agad eh. Pinagsingi pa sorry, pinasasan agad eh. Walang due process eh. Hindi man lang nilitis pa eh, pero hinarap agad sa media at pinagsasorry kung ano-ano, di ba, mga kababayan. Dinala pa yun sa isang presinto ba yun na malayo sa kanya, oras ang biniyahe. Kaduda-duda. Pero ito, hindi daw pagbabanta. Eh ano yun, freedom of expression daw yun. Antindi naman. May line, may thin line I would say, if that's a thin line, but there's a boundary sa freedom of expression, freedom of speech natin, papunta dun sa grave threat. Kasi ang grave threat, malinaw na kaso yan. Sabi sa Article 282 ng Revised Penal Code, kapag isang tao nagbanta o magkakos to inflict harm sa kapwa niya tao, sa pamilya ng taong yun o sa kanyang ari-arian, property, na magko-constitute ng crime na pupunta sa isang crime. Halimbawa, yung sinabing pagbabanta na papatayin ka kapag hindi mo ginawa yung gusto niyang gawin, yung patay mismo, yung pag napatay ka, crime yun eh. Pag naisa katuparan, hindi po ba? Krimen yun. So kapag ang binanta sa'yo ay magre-resulta sa isang krimen, grave threat. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, ang katwiran naman nila, iba daw yung banta sa babala. O bawal tumawid dyan, nakamamatay. Babala. Bawal tumawid dyan, papatayin kita. Banta. Malinaw naman eh. Ang punto lang doon, ginugulo lang. Merong mga senator judge na nag-aabogadong pilit sa defense team. Hindi naman tinatanong, ano bang nakakalito sa grave threat, mga kababayan? Kahit sino nakakaunawa eh. Pero ang punto doon, betrayal of public trust. Sila nagsabi, mga kababayan, 32 million ang bumoto kay BP Sara. Di 32 million din ang dapat niyang ituring at pinagtaksilan niya dahil sa pagbabanta niya sa presidente. Hindi niyo pwede sabihin na hindi nagbanta, narinig ng lahat eh. Hindi rin niyo pwede sabihin na wala naman kayo na ilabas na assassin eh. Yung deklarasyon niya na ipag-usap siya sa mamamatay tao eh, na umuo sa kanya eh. At talagang persistent dahil sabi niya huwag kang titigil hanggat di mo sila mapatay. Active threat. Wala namang sinabing conditional dun sa revised penal code kasi kahit conditional hindi. Threat is absolute, threat is threat, mga kababayan. At tingin natin na i-lay down ng maigi at maayos at naipunto na solidify ng prosecution yung punto nila. Kaya napaikli ang fourth article ng impeachment o articles of impeachment, mga kababayan. Hanggang dito po muna. Maraming salamat. AJ Comentaries po. Subscribe po sana kayo. Salamat po sa inyo.